Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Isa palang aras lahat kasi nakapag-share na naman tayo ng kaunting ideya sa inyong motorsiklo. Patrice Vlog ay isang Fury 125 ay nagkaroon ng actual na puting usok sa kanyang motor. Sabi nyo guys ay hindi pa na ito gaanong kalakasan ng mga nakaraang buwan. Habang tumatagal, patagal ay unti-unting lumalakas yung usok. So siyempre guys, para makakita nyo kung totoo talaga yung sinabi, kailangan padlarin mo natin ang kanyang motor. Wala natin yung susi at simulan natin yung start. Yun. Yan guys, oh. Yun. Tayo ba yan? So yun guys, na-witness nyo naman ang usok na lumalabas sa kanyang kanister. Siyempre, kailangan na natin patayan ang kanyang motor. So, si Bossing guys ay natin mapashoutout kasi on duty siya. So ngayon, ang gusto niya is pakumpunin niya ito bago niya ipasalang sa emission test. Baka kasi guys is masabit siya doon. So siyempre, kapag ganitong senaryo, at sabi ni Bossing, never pa ito nabuksan, may git mga 8 to 9 years ata yun, nung natandaan ko, nag-usap kami. So, never pa ito nabuksan, siyempre ito ay hindi na natin iparibor guys kasi dahil na rin sa edad ng kanyang motor. So siyempre kapag di ba pa nabuksan, automatic na yan, Rebor 25 yan. So baklasin natin yung fairings, air cleaner, saka carb, saka natin unti-unting baklasin yung head, at saka block, doon na natin makita na anong problema ng kanyang motor. It's either nagkaroon ng overheat, gas-gas yung block, saka siyempre automatic yung valve seal, palitan na rin natin yan. Automatic yan guys. At lagi daw nababawas ang oil sa motor ni Bossing. Every time nag-change oil daw siya, is palit na palit daw. So baka kapag nakaplano siya mag long ride, baka matirikan siya at magkaroon ng pagnaking sa kanyang motor. So nagkaroon siya ng pagkataon na sa araw nito na iparibor muna kasi expired na niya kanyang motor at hindi niya itong ipa-rehistro. So magikin na natin yung fairings niya. So yun guys, so nabaklas ko na yung carburetor at saka yung ating air cleaner. Siyempre, napaka-basic naman yung mga gawain na yan. Ang importante is makita natin yun kung ano talaga ang sanhi, kung bakit nagkaroon siya ng pag-usok sa kanyang canister. So, tanggalin na natin yung mga parts na dapat natin tanggalin. Ito sa timing niya, tanggalin na rin natin. Yan guys. So, ang problema sa motor ni Bossing ay hindi pa na ito gaano kalala. So, habang tumatagal, unti-unti lang naka-obserba siya na laging nagbabawas ng oil sa kanyang makina. So, kung mag-change oil si Bossing guys, ay siguro may isang baso na lang ang natitira. Kaya nabahala siya, baka maubusan ito ng oil kapag nagpaplano siya mag-long ride. Yan. Okay, so, napakalutong pa ng mga nut. So guys, tanggalan natin, naluwagan natin yung apat na nut. Siyempre, itong yung sprocket na naman ang ating tanggalin. Yung sprocket niya pala. Ayan. Tanggalin natin itong dalawang alin na bolt na ito. So, kailangan pukin natin ng kaunti guys para magkaroon siya ng impact sa ilalim at hindi natin mahirapang tanggalin itong allen bolt nito. Yan, di ba? Kita nyo naman guys, di ba? Sa pitik lang. At natanggalan natin siya, naluwagan na natin siya. Tanggalin natin itong apat na nut niya. May dalawang stud bolt siya dito sa gilid. Ito guys, tanggalin din natin ito. Kita nyo naman sa kanyang head, wala pa talaga siyang bakas na natanggal siya ng mga mekaniko guys. Ibig sabihin is tayo pa ang unang nakabaklas ng kanyang cylinder head. Napakatibay talaga ng mga Kawasaki.
Yung mga unang labas ng mga Kawasaki guys. Tulad ng mga Fury na ito. Siyempre umabot pa siya ng mga siguro 10 taon saka pa siya nagkaroon ng ganitong problema. Saka delay use yung na ginagamit ni Bossing. Ginagamit niya ito pang araw-araw. Pang kabuhayan guys. Kung tanggalin natin itong mga bolt at saka head, next step guys is yung block na naman. Medyo may supporting bolt siya sa engine. So tanggalin muna natin yan, saka natin baklasin yung kanyang block. Yan. Tanggalin natin itong sprocket. Yan. So pwede na natin tanggalin ang kanyang head guys. Tayo na natin siyang sikwatin. Yun. Yan. Medyo may katigasan ng kaunti. Yun. Pinigilan pala ng tambutso guys. Natin sa nakababa. Yun oh. So ito ang itsura na kanyang combustion. So kita nyo, napaka-oily na siya. So yan guys, indication na yan na nagkaroon talaga ng pagsunog ng oil sa kanyang combustion. So yan, next step natin is ang kanyang piston. Silipin nga natin guys. Medyo madilim. Hanap na tayo ng piston. Medyo madilim nga. So tanggalin muna natin itong block para makita natin sitwasyon ng kanyang piston. Siyempre, meron siyang supporting bolt. Kaya una na natanggalin sa natin sikwatin yung block. So yan guys, before natin baklasin yung block. So nais ko mga i-shout out ang lahat ng nagpa-shout out dyan sa ibaba. Irwin Ramos, Rocky Maramba, Eugene Fernandez, si Kuya Lan Moto TV, si Motorcycle Basic Mechanic, at lahat ng nagpa-shoutout sa akin dyan sa baba na nilista ko sa screen. Maraming salamat po sa laging pagtutok at panonood nyo sa aking YouTube channel, sa Facebook page. At lang sa ating mga silent viewers na laging nanonood dyan at laging nag-share, nag-like. Maraming salamat po sa inyong lahat at malapit na po tayong mag 100k subscribers. Sana is marami pa tayong video na ma-upload, ma-share. Siyempre kalaman na rin, mga basic at kahit mga tips lang na tungkol sa inyong mga motor. God bless, ride safe. So yun guys, medyo kinatatin yung video kasi nakalimutan ko luwagan itong support niya sa ating block. So medyo magkaroon tayo ng mahabang oras kapag hindi natin ikakat yung video. Importante is masikwat natin yung block at makita ng sitwasyon ng ating piston guys. Yun, sikwat na siya. Buti na lang yung block ni Bossing ay hindi gaano matigas, kaya madali lang siyang sikwatin. Yun. Yan, klaruhin natin guys. Yun oh. So siyempre kailangan check mo natin yung kanyang liner. Yan, saka natin puntahan yung block. Yan guys, marami na siyang mga guhit-guhit oh. Yan. So yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng puting usok ang motor ni Bossing. So loads, bakit ba? Yan ang dahilan. Siyempre, kapag may guhit yan, mga pinupinong mga guhit o linya, dyan unti-unting dumadaan yung oil papuntang combustion chamber. So nakita nyo naman yung combustion chamber niya. Yan, mayroon siya mga oil na nakatambak. Yan. So every time na nagsusunog yan ng gasolina, nasasali yung oil, di ba? Kapag nasasaling yung oil, automatic nagiging puting usok. Yan. So siyempre, paano ba nakapasok yung oil dyan? Dahil yun sa mga guhit na ito. Yan. Dahil sa guhit na mga yan, dyan, yan ang passage or
tinatawag nating getaway pass. So yan ang getaway pass ng oil kung bakit siya nagkaroon ng puting usok sa ating canister. So baliktarin natin yung black na guys. Sa kabilang banda naman, check lang natin yun kung meron pa rin ba siyang gas-gas doon. So yun guys, so wala siyang gaanong gas-gas, pero meron siya mga ano ba yan, kalawang. So yan kalawang guys So yan kalawang na yan, isa rin sa dahilan kung bakit nagkaroon ng puting usok ang motor ni Bossing. Bakit nga ba? Kasi yan kalawang na yan, kung ihimas mo yan or pagwalagyan natin or yung isang daliri mo, kung ilalapat mo dyan sa kalawang, mapifeel mo na parang meron siyang mga butas-butas. So yung mga butas-butas na yan, kapag tuwing umaangat yung piston, nagdadala siya ng oil, dyan nakatambay yung oil guys, mga malalim na part na yan. Kasi yung kalawang na yan, unti-unting kinakain ang ating liner. So boss, Lods, bakit nagkaroon na naman kalawang dyan? Siyempre guys, kapag yung motor ay naka-experience ng pagtambay ng mahigit 6 na buwan, 7 buwan, 5 buwan, yan ang dahilan kung bakit ang ating liner ay nagkaroon ng kalawang. So, napaka-importante po ng ating motor ay maiwasan natin i-standby siya kasi unang masisira ang ating block. Aside sa karburador, nasisira din yung karburador kasi nagiging molds yung gasolina. Aside doon, ito ring liner natin ay masisira din. Dahil nga, kung nakastambay yung piston, wala siyang lubrication, hindi siya maandar, nagkakaroon ng unti-unting kalawang sa ating liner. Kinakain ng kalawang ang ating liner at nagiging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng puting usok. So, boss, Lods, anong magandang remedyo dyan? Siyempre, walang choice tayo dyan, kundi subject for rebore. Para malinis yan at magkaroon ng kintab ang ating liner. So, aside dyan, may eliminate yung mga guhit na yan at may eliminate din yung mga kalawang na yan. So, magiging makintab na siya. At syempre, papalitan natin yung piston. Matik na yan guys. Kapag nagpaparebore tayo, automatic maapektuhan din ang ating sukat ng ating liner. So, rebore 25, since ito ay first time pa na rebore, automatic, rebore 25 din ang ating piston. So, nakita nyo naman, yung piston niya, walang gaanong gas-gas. Pero ang matatamaan talaga, ang liner. Baka sabihin nyo naman na madala lang yung pwede yung lihain. No, hindi na madalang maliha ito guys. O huning. Sa dami ng guhit at gas-gas at kalawang, subject for rebore na ito. Para wala na problema, isang gastos lang. Siyempre, yung oil ni Bossing, kailangan palitan na yan. So, gagawin natin na paraan guys na makapag part 2 tayo, update at pag-assemble natin sa motor na ito para makompleto ang ating trabaho. So, yan lang na guys sa araw na ito. Maraming salamat sa laging panood at laging panood sa ating channel. God bless.